Marami ang naniniwala na ang mga starchy na gulay ay bawal para sa mga taong may diabetes. Bagamat dapat limitahan ang ilang mga gulay na mataas sa carbs, maraming mga gulay na mayaman sa sustansya at mababa sa carbs ang mahalaga para sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang susi ay ang pag-alam kung aling mga gulay ang pipiliin dahil hindi lahat ay pare-pareho. Ang ilan sa mga gulay na ito ay maaaring maging mabisang kaalyado sa pamamahala ng asukal sa dugo. Manatili hanggang sa dulo para sa 5 mas mataas na carb na gulay na dapat bantayang mabuti. 10. Mga pipino. Ang mga pipino ay maaaring mukhang simple, ngunit ang kanilang mataas na nilalaman ng tubig ay ginagawa silang mahusay para sa pamamahala ng asukal sa dugo. Humigit kumulang 95% na tubig ang mga ito na tumutulong sa hydration, lalo na dahil ang dehydration ay maaaring maging problema para sa mga taong may mataas na asukal sa dugo. Naglalaman din ang mga pipino ng mga compound tulad ng cucurbitacins at lignans na tumutulong na pabagalin ang panunaw ng mga carbohydrate at i-regulate ang produksyon ng insulin. Bukod pa rito, ang mga pipino ay nagsisilbing natural na diuretic na tumutulong sa katawan na alisin ang labis na asukal sa pamamagitan ng ihi. Natuklasan ng isang pag-aaral sa Journal of Plant Foods for Human Nutrition na ang mga pipino ay nakapagpababa ng mga antas ng glucose sa dugo sa mga diabetic na daga na nag-aalok ng mga magagandang resulta para sa mga tao. Kinakain man ng hilaw o idinagdag sa mga salad, ang mga pipino ay isang mahusay na opsyon na mababa sa calorie at carb upang makatulong na mapanatili ang matatag na antas ng asukal sa dugo. 9. Arugula. Ang arugula ay isang cruciferous na gulay na may maanghang na lasa at maraming benepisyo sa kalusugan. Mayaman ito sa bitamina K na sumusuporta sa pamumuo ng dugo at kalusugan ng buto na parehong maaaring maging alalahanin para sa mga taong may diabetes. Ang mababang antas ng bitamina K ay naiugnay sa pagtaas ng insulin resistance at hindi magandang metabolismo ng glucose. Ang arugula ay puno rin ng mga nitrate compound na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo at nagpapababa ng presyon ng dugo. Naglalaman ito ng mga antioxidant tulad ng glucosinolates na tumutulong na mabawasan ang pamamaga at ang panganib ng mga komplikasyon tulad ng neuropathy at cardiovascular disease. Dahil sa kaunting carb content nito, ang arugula ay maaaring maging isang mahusay na karagdagan sa mga salad o gamitin bilang isang malusog na topping para sa iba't ibang mga pagkain. 8. Repolyo. Ang repolyo, lalo na ang lilang uri, ay isang gulay na angkop sa diabetes na puno ng fiber at antioxidants. Ang mayamang nilalaman nitong anthocyanin ay hindi lamang nagbibigay dito ng makulay na kulay, ngunit pinoprotektahan din laban sa insulin resistance at mga komplikasyon sa cardiovascular. Ang mga anthocyanin ay kilala sa pagbabawas ng pamamaga at oxidative stress na parehong maaaring magpalala ng mga komplikasyon sa diabetes. Ang repolyo ay puno rin ng mga bitamina K at C na sumusuporta sa daloy ng dugo at sa immune system. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga diet na mataas sa anthocyanins ay nagpapabuti sa sensitivity ng insulin, nagpapababa ng fasting blood sugar, at nagbabawas ng mga nakakapinsalang antas ng kolesterol dahil sa mababang calorie at carb content nito. Ang repolyo ay perpekto para sa pamamahala ng timbang at asukal sa dugo. 7. Cauliflower. Ang cauliflower ay madalas na ipinagdiriwang bilang isang mababang carb na alternatibo sa mga butil at starchy na gulay. Gayunpaman, ang mga benepisyo nito para sa diabetes ay higit pa riyan. Mataas ito sa fiber na tumutulong sa pag-regulate ng
panunaw, at pinapabagal ang pagsipsip ng glucose na ginagawang mas madali ang pagpapanatili ng matatag na asukal sa dugo. Ang nagpapaiba sa cauliflower ay ang mataas na nilalaman nitong choline. Tumutulong ang choline sa produksyon ng insulin at kalusugan ng atay sa pamamagitan ng pagpapabuti ng metabolismo ng taba na nakakatulong para sa mga diabetic na namamahala ng timbang tulad ng arugula. Ang cauliflower ay naglalaman din ng glucosinolates na tumutulong sa pag-detoxify ng atay at pagbabawas ng pamamaga. Ang pagpapalit ng mga pagkaing mataas sa carb tulad ng patatas sa cauliflower ay maaring makabuluhang bawasan ang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. 6. Mga kamatis. Bagamat teknikal na prutas, ang mga kamatis ay madalas na itinuturing na mga gulay sa pagluluto. Ang mga ito ay isang opsyon na mababa ang glycemic na makakatulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo. Mayaman sa vitamina C at lycopene, ang mga kamatis ay nag-aalok ng dalawahang benepisyo na sumusuporta sa immune system at lumalaban sa oxidative stress. Ang lycopene na nagbibigay sa mga kamatis ng kanilang pulang kulay ay ipinakita na nagpapabuti sa metabolismo ng glucose at nagpoprotekta laban sa pinsalang oxidative na dulot ng mataas na asukal sa dugo. Ginagawa nitong isang malakas na anti-inflammatory na pagkain ang mga kamatis dahil sa kanilang mababang carb content at mataas na nutrient density. Ang mga kamatis ay maaaring kainin sa iba't ibang anyo nang hindi nagdudulot ng pagtaas ng asukal sa dugo. Isang pag-aaral noong 2011 sa International Journal of Food Science and Nutrition ang natuklasan na ang pagkonsumo ng 200 gramo ng hilaw na kamatis araw-araw ay nakapagpababa ng presyon ng dugo sa mga taong may type 2 diabetes. Napagpasyahan ng mga mananaliksik na ang pagkonsumo ng kamatis ay maaaring makabawas sa panganib sa cardiovascular na nauugnay sa type 2 diabetes. 5. Mga karot. Ang mga karot ay madalas na nakakakuha ng masamang reputasyon dahil sa kanilang likas na tamis, ngunit sa katunayan ay lubos na kapaki-pakinabang para sa mga taong may diabetes. Sa kabila ng kanilang matamis na lasa, ang mga karot ay mababa sa glycemic index GI na nangangahulugang ang kanilang mga asukal ay dahan-dahang inilalabas sa daloy ng dugo. Nakakatulong ito na maiwasan ang matalim na pagtaas ng asukal sa dugo na sinisikap iwasan ng mga diabetic. Mayaman sa hibla, ang mga karot ay tumutulong sa panunaw at higit na nakakatulong sa mas mahusay na pagkontrol sa asukal sa dugo. Isa sa kanilang mga pangunahing sustansya ay ang beta-carotene, isang pasimula sa vitamina A na mahalaga para sa kalusugan ng mata. Ito ay lalong mahalaga para sa mga diabetic dahil sila ay nasa mas mataas na panganib ng diabetic retinopathy. Isang kondisyon na maaaring humantong sa pagkabulag kung hindi magagamot. Ipinapakita rin ng mga pag-aaral na ang mas mataas na antas ng beta-carotene ay nauugnay sa isang pinababang panganib ng pagkakaroon ng type 2 diabetes na ginagawang isang matalinong pagpipilian ang mga karot para sa sinumang naghahanap upang pamahalaan ang kanilang asukal sa dugo habang sinusuportahan ang pangmatagalang kalusugan. 4. Mga abokado. Ang mga abokado ay kilala sa kanilang malusog na taba, ngunit ang kanilang mga benepisyo para sa diabetes ay higit pa riyan. Ang mga monounsaturated na taba sa mga abokado ay nagpapabuti sa sensitivity o insulin na tumutulong sa katawan na i-regulate ang asukal sa dugo ng mas epektibo. Pinapababa din ng mga abokado
ang masamang kolesterol LDL habang pinapanatili ang mabuting kolesterol HDL na mahalaga para sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga diabetic. Ang kanilang mataas na nilalaman ng hibla ay tumutulong na pabagalin ang panunaw na humahantong sa mas matatag na antas ng asukal sa dugo. Bapamansen si Kinguwa. Iminumungkahi ng pananaliksik na ang pagkonsumo ng malusog na taba tulad ng nasa mga abokado ay maaaring mabawasan ang insulin resistance at pamamaga. Ang mga ito ay maraming nalalaman at maaaring isama sa lahat mula sa mga salad hanggang sa mga smoothie. 3. Spinach. Ang spinach ay isang masustansyang, mababang carb na madahong gulay na nagbibigay ng maraming benepisyo para sa mga namamahala sa diabetes. Ito ay napakataas sa hibla na tumutulong sa pag-regulate ng panunaw at pinapabagal ang pagsipsip ng mga asukal na ginagawang mas madali ang pagpapanatili ng matatag na antas ng asukal sa dugo. Isa sa mga pangunahing sustansya ng spinach ay ang magnesium, isang mineral na gumaganap ng mahalagang papel sa regulasyon ng insulin. Ipinakita ng pananaliksik na ang mababang antas ng magnesium ay malapit na nauugnay sa insulin resistance. Isang karaniwang issue sa mga taong may type 2 diabetes. Ang pagtiyak ng sapat na paggamit ng magnesium sa pamamagitan ng mga pagkain tulad ng spinach ay makakatulong na mapabuti ang kakayahan ng katawan na pamahalaan ng glucose sa dugo ng epektibo. Bukod pa rito, ang spinach ay puno ng potasa na tumutulong na balansehin ang mga electrolyte at binabawasan ang panganib ng hypertension. Isa pang karaniwang alalahanin para sa mga diabetic. Bukod dito, ang spinach ay isang mayamang mapagkukunan ng alpha-lipoic acid ALA, isang makapangyarihang antioxidant na ipinakita na nagpapabuti sa sensitivity ng insulin at lumalaban sa oxidative stress. Maaari pa ngang tumulong ang ALA sa pagbabagong buhay ng mga nerbiyos na nasira ng diabetic neuropathy, isang kondisyon na nakakaapekto sa maraming tao na may pangmatagalang diabetes. 2. Brussels sprouts. Tulad ng spinach, ang Brussels sprouts ay puno ng hibla at alpha-lipoic acid ALA. Ang makapangyarihang antioxidant na ito ay hindi lamang nagpapabuti sa sensitivity ng insulin, ngunit maaari ring makatulong na mabawasan ang diabetic neuropathy. Ang hibla sa Brussels sprouts ay tumutulong na pabagalin ang pagsipsip ng carbohydrate na pinipigilan ang pagtaas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagsasama ng Brussels sprouts sa isang dieta ay maaaring mapabuti ang mga antas ng asukal sa dugo pagkatapos kumain at suportahan ang pag-andar ng atay, na mahalaga para sa mga taong may diabetes. 1. Broccoli. Ang broccoli ay isang powerhouse na gulay, lalo na kapaki-pakinabang para sa mga namamahala sa diabetes. Isa sa mga natatanging sangkap nito ay ang sulforaphane, isang sulfur-based compound na kilala sa kahangahangang kakayahan nitong mag-regulate ng asukal sa dugo. Gumagana ang sulforaphane sa pamamagitan ng pagpapahusay ng sensitivity ng insulin na nagpapahintulot sa katawan na gamitin ang glucose ng mas epektibo. At nag-aalok din ito ng malakas na proteksyon laban sa oxidative stress na maaaring makapinsala sa mga selula at magpalala ng mga komplikasyon sa diabetes. Inihayag ng pananaliksik na inilathala sa Science Translational Medicine na ang katas ng broccoli ay maaaring magpababa ng mga antas ng asukal sa dugo sa pag-aayuno ng hanggang 10% sa mga individual na may type 2 diabetes. Ang epektong ito ay halos katumbas ng ilang mga gamot sa diabetes na ginagawang isang mahusay na natural na opsyon ng broccoli para sa pamamahala ng asukal sa dugo. Bilang karagdagan sa sulforaphane,
Ang broccoli ay puno ng bitamina C, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong na mabawasan ang pamamaga, palakasin ang kalusugan ng immune, at suportahan ang depensa ng katawan laban sa mga komplikasyon na nauugnay sa mataas na asukal sa dugo. Ang nilalaman nitong hibla ay higit na sumusuporta sa panunaw. Pinapabagal ang pagsipsip ng glucose at pinapanatili ang matatag na asukal sa dugo pagkatapos kumain. Bagamat maraming mga gulay ang sumusuporta sa pamamahala ng diabetes, may ilang mga opsyon na mas mataas sa carb na dapat kainin ng may moderasyon. Kabilang dito ang mga gisants, butternut squash, parsnips, mais, at patatas. Bagamat masustansya ang mga ito, ang kanilang mas mataas na nilalaman ng starch ay maaaring maging sanhi ng mabilis na pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo. Ang susi ay kainin ang mga ito sa mga kontroladong bahagi at ipares ang mga ito sa mga protina o malusog na taba upang mabawasan ang kanilang epekto sa asukal sa dugo. Ang pinakamahusay na gulay para sa pagpapababa ng asukal sa dugo. Insulin resistance, cholesterol, at plaque. Alam mo ba na may isang gulay na maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong pangkalahatang kalusugan, lalo na kung namamahala ka sa diabetes? At malamang na nasa iyong kusina na ito ay higit na kapaki-pakinabang kaysa sa napagtanto ng karamihan sa mga tao. Maging ito ay pagprotekta sa iyong puso, pagpapabuti ng iyong presyon ng dugo, pagpapanatiling malusog ang iyong mga ugat, pagsuporta sa iyong mga mata, o pagpapalakas ng iyong immune system. Ito ay namumukod-tangi bilang isang powerhouse ng mga sustansya. Ang mas nakamamangha pa ay ang papel nito sa pamamahala ng asukal sa dugo at mga antas ng insulin na mahalaga para sa sinumang nakikipag-ugnayan sa diabetes o prediabetes. At ang gulay na tinutukoy natin ay spinach, na may glycemic index na 10 lamang. Ang spinach ay napakababa sa glycemic scale. Ngunit bakit ito napakahalaga, lalo na para sa mga may diabetes? Sinusukat ng glycemic index kung gaano kabilis ang mga carbohydrates sa mga pagkain ay nagiging mga asukal sa daloy ng dugo. Ang mga pagkaing may mababang glycemic index, tulad ng spinach, ay dahan-dahan at tuloy-tuloy na naglalabas ng asukal na nakakatulong na maiwasan ang mga pagtaas at pagbaba ng mga antas ng asukal sa dugo na maaaring humantong sa insulin resistance sa paglipas ng panahon. Ang mabagal na pagsipsip na ito ay mahalaga para sa mga diabetic dahil binabawasan nito ang pilay sa pancreas na responsable sa paggawa ng insulin. Ang hormone na nagre-regulate kung paano ginagamit at iniimbak ng iyong katawan ang asukal. Ang prosesong ito ay nangyayari sa antas ng cellular, particular sa mitochondria, ang bahagi ng ating mga selula na gumagawa ng enerhiya. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga pagkaing may mababang glycemic index tulad ng spinach, pinapayagan mo ang iyong katawan na iproseso ang mga asukal ng mas mahusay nang hindi pinapagod ang iyong pancreas o nagiging sanhi ng pagiging lumalaban ng mga insulin receptor sa iyong mga selula. Ginagawa nitong isang mahusay na pagpipilian ang spinach para sa mga taong namamahala sa diabetes. Dahil nakakatulong ito na patatagin ang mga antas ng asukal sa dugo, nagpapabuti sa sensitivity ng insulin at sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng metabolismo. Kaya, paano magiging lifesaver ang spinach para sa mga diabetic? Ang sagot ay nakasalalay sa kakayahan nitong kontrahin ang mga nakapipinsalang epekto ng mga naprosesong pagkain, matamis na soda, at mga dessert na nagdudulot ng pagbaha ng asukal sa katawan sa isang nakababahalang rate. Ang mga pagkaing ito na mataas sa asukal at carb ay humahantong sa mabilis na pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo.
na nag-uudyok sa pancreas na maglabas ng malalaking halaga ng insulin upang pamahalaan ang pagdagsa ng glucose. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na pangangailangang ito para sa insulin ay naglalagay ng napakalaking stress sa pancreas na maaring magresulta sa insulin resistance, isang kondisyon kung saan ang mga insulin receptor sa mga selula na nagsisilbing mga gate na nagpapahintulot sa glucose na pumasok ay hindi na gumagana ng mahusay habang ang mga gate na ito ay nagiging lumalaban. Ang katawan ay nahihirapang pamahalaan ang asukal sa dugo ng epektibo na humahantong sa prediabetes at kalaunan sa type 2 diabetes. Ngunit hindi lamang yon ang kahihinatnan ng insulin resistance. Ang labis na asukal na nananatili sa daloy ng dugo matapos makuha ng mga selula kung ano ang kanilang makakaya ay madalas na naiimbak bilang glycogen sa mga kalamnan o sa atay. Gayunpaman, kapag puno na ang mga espasyong ito sa imbakan, sinisimulan ng katawan ang pag-convert ng labis na asukal sa taba. Ang labis na taba na ito ay maaaring maipon sa atay na humahantong sa fatty liver disease, isang seryosong kondisyon na maaaring magpalubha sa mga problema sa metabolismo na dulot ng diabetes. Higit pa rito, ang insulin resistance ay hindi lamang nakakaapekto sa asukal sa dugo. Pinapataas din nito ang panganib ng pagtaas ng timbang, mga isyu sa cardiovascular at maging ang talamak na pamamaga, na lahat ay nakapipinsala sa pangmatagalang kalusugan. Nag-aalok ang spinach ng isang malakas na panimbang sa prosesong ito. Ang mababang glycemic index nito na 10 lamang ay nangangahulugan na dahan-dahan at tuloy-tuloy itong naglalabas ng asukal sa daloy ng dugo, na binabawasan ang pangangailangan para sa malalaking halaga ng insulin at tumutulong na protektahan ang pancreas mula sa labis na trabaho. Ang hibla sa spinach ay gumaganap din ng isang mahalagang papel sa pamamagitan ng pagpapabagal sa panunaw at pagsipsip ng mga asukal na higit na nagpapatatag sa mga antas ng asukal sa dugo. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mas maraming spinach sa iyong dieta, hindi mo lamang binabawasan ang panganib ng pagtaas ng asukal sa dugo, ngunit pinapabuti mo rin ang iyong sensitivity sa insulin, na ginagawang mas madali para sa iyong mga selula na sumipsip ng glucose nang hindi pinipilit ang pancreas. Bilang karagdagan sa mga katangian nitong nagre-regulate ng asukal sa dugo, ang spinach ay mayaman sa mga sustansya na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng metabolismo. Ang mataas na nilalaman nitong hiba ay tumutulong sa pamamahala ng timbang at ang mga katangian nitong antioxidant ay nagpoprotekta sa atay at iba pang mga organo mula sa pinsalang dulot ng labis na asukal at pag-iipon ng taba. Kaya para sa sinumang naghahanap upang pamahalaan o maiwasan ang diabetes, ang spinach ay tunay na isang lifesaver. Hindi lamang ito nakakatulong na i-regulate ang asukal sa dugo, ngunit pinoprotektahan din laban sa mga pangmatagalang komplikasyon na nauugnay sa insulin resistance at mga sakit sa metabolismo. Sa mga tuntunin ng kalusugan ng mata, ang spinach ay isang powerhouse na naglalaman ng dalawang mahahalagang sustansya, lutein at zeaxanthin. Ang mga carotenoid na ito ay mahalaga para sa pagprotekta sa mga mata mula sa mapaminsalang liwanag, tulad ng mga sinag ng UV mula sa araw, na maaaring humantong sa mga problema sa paningin sa paglipas ng panahon. Parehong ang lutein at zeaxanthin ay nagsisilbing natural na antioxidants na pumipigil sa pamamaga at lumalaban sa oxidative stress na nag-aambag sa mga kondisyon ng mata tulad ng mga katarata at age-related macular degeneration, AMD. Ayon sa isang pag-aaral noong tumoy na inilathala sa nutrients, ang mga individual na may dieta na mayaman sa lutein at zeaxanthin ay may makabuluhang mas mababang panganib na magkaroon ng AMD, na nagha-highlight sa mga pangmatagalang benepisyo ng pagsasama ng spinach sa iyong dieta.
Ngunit ang mga benepisyo ay hindi humihinto sa kalusugan ng mata. Pinapabagal ng mataas na hibla sa spinach ang panunaw na tinitiyak na unti-unting inilalabas ang asukal sa daloy ng dugo. Nakakatulong ito na pamahalaan ang mga antas ng asukal sa dugo at binabawasan ang pilay sa pankreas, na lalong mahalaga para sa mga may insulin resistance o diabetes. Ang hibla na umaabot sa kolon ay nagpapakain din ng malusog na bakterya sa bituka na nagtataguyod ng isang matatag na immune system. Isang pasyente, si Sarah, ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Na-diagnose ako na may pre-diabetes at inirekomenda ng aking doktor, si Dr. Santos, na magdagdag ng spinach sa aking mga pagkain. Hindi ko lang napansin ang pinabuting panunaw, ngunit ang kalusugan ng aking mata ay nag-stabilize din. Pakiramdam ko ay pinoprotektahan ko ang aking paningin at pinamamahalaan ang aking asukal sa dugo ng sabay-sabay. Ang spinach ay puno rin ng mga makapangyarihang antioxidant tulad ng chlorophyll na ipinakita na nagpapababa ng panganib ng cancer at iba pang mga malalang sakit sa pamamagitan ng pag-neutralize ng mga mapaminsalang free radical. Ang chlorophyll ay nagsisilbing isang natural na detoxifier na tumutulong na linisin ang katawan ng mga lason at protektahan ang mga selula mula sa pinsala. Bukod pa rito, ang spinach ay mayaman sa mga nitrate na gumaganap ng mahalagang papel sa kalusugan ng cardiovascular. Kapag natunaw, ang mga nitrate na ito ay nagiging nitric oxide sa katawan, isang natural na vasodilator. Nakakatulong ang nitric oxide na mag-relax at palawakin ang mga daluyan ng dugo na nagpapabuti sa daloy ng dugo at binabawasan ang pilay sa puso. Pinapayagan nito ang puso na mag-pump ng mas mahusay na naghahatid ng oxygen at mga sustansya sa bawat bahagi ng katawan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pare-parehong pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa nitrate tulad ng spinach ay maaaring magpababa ng presyon ng dugo at mapahusay ang pangkalahatang sirkulasyon. Ang nagpapabisa sa spinach ay ang mababang carbohydrate at mataas na nilalaman ng hibla nito. Nakakatulong ang kombinasyong ito na kontrolin ang gutom at pigilan ang mga pagnanasa, na ginagawang mas madali ang pamamahala ng timbang dahil ang pagpapanatili ng isang malusog na timbang ay kritikal para sa pamamahala ng diabetes at pag-iwas sa mga komplikasyon nito. Ang spinach ay isang perpektong pagkain para sa mga naghahanap na magbawas ng timbang. Ang hibla sa spinach ay nagtataguyod din ng pagkabusog, na nangangahulugang mas matagal kang busog nang hindi kumakain ng labis. Bukod pa rito, ang nutrient density ng spinach ay nagbibigay ng mahahalagang bitamina at mineral na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan habang sinusuportahan ang balanseng antas ng asukal sa dugo. Bukod dito, ang spinach ay maaring kainin sa mga salad, smoothie, o bilang isang side dish lamang at umaangkop ito sa anumang dieta, maging ito ay keto, paleo, o vegetarian. Nakakatulong itong magpababa ng masamang cholesterol, LDL, triglycerides at pinipigilan ang pagbuo ng plaka sa mga ugat na pinapanatili silang malinaw at malusog. Pinapalakas din ng mataas na nilalaman ng hibla ang pagkabusog na tumutulong na pamahalaan ang mga hormone ng gutom tulad ng ghrelin at leptin. Binabawasan nito ang labis na pagkain at pagnanasa sa matatamis na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan. Sa buod, ang spinach ay isang powerhouse para sa pamamahala ng asukal sa dugo, pagpapabuti ng sensitivity ng insulin, pagtulong sa pagbaba ng timbang, at pagpapalakas ng pangkalahatang kalusugan. Ang mababang glycemic index at mataas na nilalaman ng hibla nito ay ginagawa itong isang dapat mayroon para sa sinumang may insulin resistance o diabetes. Ang pagdaragdag ng spinach
sa iyong mga pagkain ay maaaring magbigay ng walang kapantay na mga benepisyo sa kalusugan. Siguraduhing mag-iwan ng like sa video at pindutin ang subscribe button para sa higit pang mga tip sa pagpapanatili ng isang malusog na pamumuhay. Pinili namin ang nangungunang 10, pinakamasustansyang gulay. Pinili namin ang nangungunang 10, pinakamasustansyang gulay at niraranggo ang mga ito batay sa kanilang nutritional content at glycemic index score. Ang glycemic index GI ay isang sukat na sumusukat kung gaano kabilis ang isang pagkain ay nagko-convert ng mga carbohydrate na nilalaman nito sa glucose. Ang mas mababang marka ng GI ay nagpapahiwatig na ang pagkain ay may mas maliit na epekto sa iyong mga antas ng asukal sa dugo. Kaya siguraduhing manatiling nakatutok hanggang sa dulo ng video dahil ang gulay na numero 3 ay ang dapat mong kainin araw-araw kung meron kang diabetes. Numero 10, asparagus. Ang asparagus ay isang malawakang minamahal na gulay na kilala sa natatanging masarap na lasa nito. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng folate, vitamina K, iron, at hibla. Ipinapakita ng pananaliksik na ang regular na pagkonsumo ng asparagus ay nakakatulong na i-regulate ang mga antas ng asukal sa dugo at pinapahusay ang produksyon ng insulin ng katawan, ang hormone na responsable sa pagsipsip ng glucose. Ang mas mataas na paggamit ng hibla ay naiugnay din sa mas mababang presyon ng dugo at cholesterol, pinabuting sensitivity ng insulin at pagbaba ng timbang, lalo na sa mga nahihirapan sa labis na katabaan. Numero 9, green beans. Ang green beans ay isang masarap at masustansyang opsyon para sa mga taong namamahala sa diabetes dahil sa kanilang mababang nilalaman ng carbohydrate, glycemic index, at glycemic load. Nagbibigay sila ng isang mahusay na halaga ng mga bitamina A, C, at K, pati na rin ang iron, chlorophyll, hibla, at folic acid. Naglalaman din sila ng mga phenolic compound at flavonoids na tumutulong na mabawasan ang panganib ng diabetes at labis na katabaan. Ang mga antioxidants sa green beans ay nagpoprotekta laban sa pinsala sa free radical na mas karaniwan sa diabetes. Ang pagsasama ng green beans sa iyong pang-araw-araw na dieta ay lubos na inirekomenda para sa mga may diabetes. Numero 8, spinach. Ang spinach ay madalas na itinuturing na isang superfood para sa mga individual na may parehong type 1 at type 2 diabetes dahil sa mataas na antas ng hibla, lutein, folate, iron, at calcium. Ang spinach ay mababa sa calories at carbohydrates na ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa pagpapanatili ng matatag na antas ng asukal sa dugo. Ang mga pagkaing mataas sa carbohydrates ay maaaring magdulot ng pagtaas ng glucose sa dugo. Kaya ang pagbabawas ng iyong paggamit ng carbohydrate ay mahalaga para sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Ang mababang calorie na katangian ng spinach ay lalong kapaki-pakinabang para sa mga diabetic dahil ang pagkawala lamang ng imaw hanggang 10% ng iyong timbang sa katawan ay maaaring mapabuti ang mga antas ng glucose sa dugo, presyon ng dugo, at cholesterol. Numero 7, mga sibuyas. Ang mga sibuyas ay isang mahusay na gulay na mababa ang calorie na idaragdag sa isang diabetic diet. Mayaman sila sa hibla, iron, potassium, vitamina C at iba't ibang mahahalagang micronutrient na kilala bilang flavonoids. Ang quercetin, isang flavonoid antioxidant na matatagpuan sa mataas na konsentrasyon sa mga sibuyas, ay napatunayang nakakatulong na mabawasan ang mga sintomas ng diabetes. Iminungkahi ng isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Environmental Health Insights noong Oktubre 2010
na ang pagkonsumo ng mga sariwang sibuyas ay maaaring magpababa ng mga antas ng glucose sa dugo sa mga individual na may parehong type 1 at type 2 diabetes. Numero 6, mga kamatis. Ang mga kamatis ay isang mahusay na pagpipilian ng gulay para sa pamamahala ng diabetes dahil ang mga ito ay mababa sa parehong calories at carbohydrates na nakakatulong para sa pagpapanatili ng isang malusog na timbang. Ang mga ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng potassium, manganese, vitamina C, vitamina K at lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na maaaring magpababa ng panganib ng cancer, sakit sa puso, at macular degeneration. Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2011 sa International Journal of Food Science and Nutrition na ang pagkonsumo ng 200 gramo ng hilaw na kamatis araw-araw ay nakapagpababa ng presyon ng dugo sa mga taong may type 2 diabetes. Napagpasyahan ng mga mananaliksik na ang pagkonsumo ng kamatis ay maaaring makabawas sa panganib sa cardiovascular na nauugnay sa type 2 diabetes. Numero 5, repolyo. Ang repolyo ay isang napakamasustansyang gulay na mahusay para sa isang diabetic diet. Ito ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga bitamina K, C at B6, pati na rin ang manganese, hibla, potassium, vitamina B1 folate, at tanso, napakababa nito sa calories at carbohydrates at mababa ang ranggo sa glycemic index. Ang repolyo ay mayaman sa antioxidants at may mga katangiang anti-aging na nakikinabang sa mga taong may diabetes. Natuklasan ng isang pag-aaral noong 2008 sa mga diabetic na daga na ang mga pinakain ng pulang repolyo sa loob ng 6 na araw ay may mas mababang antas ng glucose sa dugo, nabawasan ang timbang at bumuti ang paggana ng bato. Ang pag-aaral ay inilathala sa evidence-based complementary at alternative medicine at naniniwala ang mga sayentipiko na ang antioxidant at antiglycemic na mga katangian ng repolyo ay may mahalagang papel sa mga benepisyong ito. Numero 4, okra. Ang okra, na kilala rin bilang lady's fingers, ay isang masustansyang pagpipilian para sa mga mayroon o nasa panganib ng diabetes. Ito ay mababa sa calories at puno ng dietary fiber, bitamina, mineral, at iba pang sustansya na nag-aalok ng maraming benepisyo sa kalusugan. Makakatulong ang okra na pamahalaan ang diabetes, babaan ng kolesterol, at palakasin ang immune system. Ang pagtaas ng paggamit ng dietary fiber ay naiugnay sa mas mahusay na pagkontrol sa glycemic at pinabuting sensitivity ng insulin. Maraming mga taong may diabetes ang nag-ulat ng mas mababang antas ng asukal sa dugo pagkatapos ibabad ang tinadtad na piraso ng okra sa tubig magdamag at inumin ang katas sa umaga. Sa Turkey, ang mga purong buto ng okra ay ginamit bilang tradisyonal na lunas para sa diabetes sa loob ng maraming henerasyon. Numero 3, kale. Ang kale ay isang powerhouse na gulay para sa mga may diabetes na natural na mababa sa calories at carbohydrates habang mataas sa hibla. Vitamina C, vitamina K, vitamina A, beta-carotene, lutein at zeaxanthin. Nagbibigay din ito ng calcium, potassium, vitamina B6 iron at tanso. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mataas na paggamit ng hibla ay maaaring magpababa ng mga antas ng glucose sa dugo sa mga individual na may type 1 diabetes. Ang mga may type 2 diabetes ay maaaring makaranas ng pinabuting asukal sa dugo, mga antas ng lipid, at pagtugon sa insulin. Sinusuportahan ng mga diet na mayaman sa mga carotenoid tulad ng lutein at zeaxanthin ang kalusugan ng mata na lalong mahalaga para sa mga diabetic.
Naglalaman din ang kale ng alpha-lipoic acid, isang antioxidant na makakatulong na magpababa ng mga antas ng glucose, pataasin ang sensitivity ng insulin, at maiwasan ang mga pagbabagong nauugnay sa oxidative stress sa mga pasyenteng may diabetes. Numero 2, broccoli. Ang broccoli ay isang kamangha-manghang gulay na isasama sa iyong diabetic diet. Napakababa nito sa calories, ngunit puno ng mahahalagang bitamina, mineral, phytochemical, at antioxidants. Ang broccoli ay isang mahusay na mapagkukunan ng hibla, folate, potassium, vitamina K, at vitamina C. Isa sa pinakamakapangyarihang compound na matatagpuan sa broccoli ay ang phytochemical na sulforaphane. Natuklasan ng kamakailang pananaliksik mula sa Universidad ng Gothenburg sa Sweden na ang sulforaphane, isang kemikal sa mga usbong ng broccoli, ay maaaring magpababa ng mga antas ng glucose sa dugo sa mga taong may type 2 diabetes, katulad ng metformin, isang karaniwang gamot sa diabetes. Ang lahat ng mga salik na ito ay ginagawang isang perpektong pagpipilian ang broccoli para sa mga naghahanap na magbawas ng timbang at pamahalaan ang type 2 diabetes. Numero 1, bitter melon ampalaya ang bitter gourd, na kilala rin bilang bitter melon o ampalaya, ay isang nangungunang gulay para sa pamamahala ng diabetes dahil naglalaman ito ng 3 anti-diabetic compound charantin, vicin, at isang insulin-like compound na kilala bilang polypeptide P. Ang mga sangkap na ito ay gumagana ng paisa-isa o pinagsama upang makatulong na mapababa ang mga antas ng asukal sa dugo. Naglalaman din ang ampalaya ng isang lectin na nagpapababa ng glucose sa dugo sa pamamagitan ng pagkilos sa mga peripheral tissue at pagsugpo sa gana, katulad ng mga epekto ng insulin sa utak. Maraming mga klinikal na pag-aaral ang isinagawa upang suriin ang pagiging epektibo ng ampalaya sa paggamot sa diabetes. Noong Enero 2011, ipinakita ng isang 4-linggong klinikal na pagsubok na inilathala sa Journal of Ethnopharmacology na ang isang 2,000 mg na pang-araw-araw na dosis ng ampalaya ay makabuluhang nagpababa ng mga antas ng glucose sa dugo sa mga pasyente na may type 2 diabetes. Kung isinasaalang-alang mo ang pagdaragdag ng ampalaya sa iyong dieta, inire-rekomenda na limitahan ang iyong paggamit sa hindi hihigit sa 2 onsa o 2 melon bawat araw, dahil ang labis na pagkonsumo ay maaaring magdulot ng banayad na pananakit ng tiyan o pagtatae. Isang individual na may diabetes ang nagbahagi. Ang pagsasama ng mga gulay na ito sa aking dieta, kasama ang regular na ehersisyo, ay gumawa ng malaking pagkakaiba sa pamamahala ng aking mga antas ng asukal sa dugo. Mas masigla at malusog ang pakiramdam ko. Salamat sa panunood. Kung gusto mong makakita ng higit pang mga video na tulad nito, mag-subscribe sa aming channel para sa mas mahalagang impormasyon. Lubos naming pinahahalagahan ang iyong suporta at huwag kalimutang i-like ang video na ito. Gaya ng dati, manatiling malakas, manatiling malusog. Salamat sa panonood ng aming video ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mangyaring mag-iwan ng like at pindutin ang subscribe button upang suportahan kami. Lubos naming pinahahalagahan ang iyong suporta at ito ay mag-uudyok sa amin na patuloy na gumawa ng mas maraming impormasyong video upang matulungan kayong lahat. Salamat at paalam.